Ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:08 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was. Huwebes, Marso 26, tuig 2026. Ini ang inyo tagbalita. Joseph Paul Noblesa Tarosa, kagkaroon sa mga pangulong dinalan. 12 ka regular nga empleyado sang Bacolod City LGU ginpaydalom sa administrative action. Babae nga wanted bangod sang bomb joke na dakpan sang kapulisan sa Arevalo. Tagtaga na isang fuel subsidy sa tricycle drivers kag operators nagpadayon sa distrito sang La Paz City proper kag Mandurriao. Kag karon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagmando sang administrative action batok sa 12 ka regular city employees si Bacolod City Mayor Greg Casataya. Ini ginalakipan sa duha ka medical officer gikan sa Bacolod City Health Office nga ginisyuhan sang separado nga show cause orders matapos ang ginaligar hindi man nami nga pamatasan sa mga ini sa mga katrabaho kag pasyente. 3 naman ka utility worker gikan sa General Services Office ang ginpahalin. Bangod sa madugay na nila nga wala pagsulod sa trabaho, ini man ang posible atubangon sang nursing assistant halin sa City Health Office bangod sa habitual tardiness kag pag-absent nga wala sang official leave sang kapin 75 ka adlaw. 4 ka personnel sang City Engineers Office ang nagapangatubang sang panumbungon matapos na diskubreng masobra 4,600 kasako sang nagtiligan ng semento sa sulod sang warehouse sang Bacolod City College compound sang nagligad nga tuig. Nagatubang man sang panumbungon ang isa ka tourism operations officer bangod sa wala na liquidate nga cash advance balor 2.5 million samtang ginpapanaugan sang 6 ka bulan nga suspensyon ng isa ka empleyado sang Bacolod Environment and Natural Resources Office bangod sa ginpahig fixing sang transaksyon sa mga departamento. Ang mga tikang kabahin sang pagtinguha sang Bacolod City Government nga mapanami ang panghimanwa kag pagdulong sang serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa kapulisan ang babae nga nagpalapta sang bomb joke sa Barangay Suok, Arevalo. Ang suspect ginkilala nga si alias Chris, 34 anyos, kag residente sang Santo Domingo, Arevalo, Iloilo City. Ang suspect nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Presidential Decree 1727, malicious dissemination of false information or the willful making of any threat concerning bombs, explosives, or similar devices in relation to Section 6 of Republic Act 10175 ng Cybercrime Prevention Act of 2012 and the Revised Penal Code. Suno kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla ang pag-aresto sa suspect. Magserbi kung tani nga paanda bangod wala ginatolerar sang kapulisan ang naman nga akto nga makatublag sa pumuluyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagtaga na isang fuel subsidy sa tricycle drivers kag operators nagpadayon sa distrito sa La Paz
City Proper, kag Mandurriao. Detalye sang balita, Emi Rosan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpadayon ng pagtaganay sa fuel subsidy coupon sa Iloilo City Government sa tricycle drivers kag operators sa syudad bilang bulig sa pagsaka sa presyo sa batong sa tunga sa nagpadayon nga tensyon sa Middle East. Sang Webes nakabaton sa fuel subsidy ang tricycle operators kag Drivers Association na kontoda gikan sa distrito sang Matas, City Proper kag Mandurriao. Yara sa 352 ka benepisyaryo gikan sa lapas ang nakabaton sa fuel subsidy sa Lapas Gym. 161 gikan sa City Proper ang nakabaton naman sa penthouse sa Iloilo City Hall. Kag 479 naman ang gikan sa Mandurriao. Kada benepisyaryo nagbaton sa fuel subsidy coupon nga nagabalor 500 pesos. Sunod kay Joy Fandelaga Gozal, spokesperson sa Office of the City Mayor, mahimo na gamiton kag ipatughong sa gasolina ang nabaton na fuel subsidy coupon umpisa Biyernes, Marso 27, tubtob sa Sabado, Marso 28 sa accredited gas stations na malapit sa ilang pagsakaruta. Sa kabugusan targets ng Iloilo City Government na matagaan sa fuel subsidy ang 1,718 ka tricycle drivers kag operators. Nagpasalig naman si Iloilo City Mayor Raisa Treñas na una pa lang ini nga batch sa fuel subsidy kag dingaan nila nga himuon ini nga bulanan. Pagkatapos ng tricycle drivers ang masunod naman na makabaton sa fuel subsidy bigan sa Iloilo City Government amo ang mga public utility jeepneys. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Seguro, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagtipon ng 500 ka mangunguma sa Limudyan para sa selebrasyon sang ilay kasyam nga Farmers Day. Ang aktibidad nang gatuyo nga kilalahon ang kabakod kag dako nga kontribusyon sa mga mangunguma sang banwa nga sa pihak sa mga panghangkat kag problema paday nga nagatinguha makahatag sang pagkaon sa kada lamesa. Sunod kay Chita Calibayan, Municipal Agriculturist ng Alimudyan, gusto nila nga pasidunggan ang mga mangunguma kag mapaibalo sa ilang importante ang mga ini sa ila banwa. Sa iya nangin mensahe, ginpalabot naman ni Alimudyan Mayor Ayan Kenneth Alfeche ang yapag saludo sa kontribusyon sa mga mangunguma kag nagpasalig nga nagapangita sang pamaagi ang lokal nga panguluhan agud matabangan ang mga ini sa epekto sang pagtaas ang presyo sang produktong petrolyo. Kaupod sang mga lokal nga opisyal nagbuylog man sa aktibidad ang mga tiglawas sa Department of Agriculture, Western Visayas, Philippine Coconut Authority, Philippine Crop Insurance Corporation, Office of the Provincial Agriculturist, Office of the Provincial Veterinarian. Kada opisina nagpaambit sa mga updates ng ilang mga serbisyo kag programa para sa mga mangunguma. Samtang, ginkilala man sa aktibidad ang mga tagdaog sa labing unang paindis-indis sa mga communal garden. Naghatagwan sang dugang nga kalipay ang giniwat nga raffle sa di na tuway nga pa premyo ang ginpanagtag sa mga mangunguma. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pa naton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. man ang pasalamat sang mekaniko o kon LTO6 gipangunan ng pagpanagtag sang food pack sa mga driver kag empleyado sang transport sector. Detalye sang balita, Jenel Baclay. Nagpasalamat sa mekaniko nga si Jose Benji Berdanyo sa nabaton nga food packs gikan sa Land Transportation Office 6. Isa siya sa mga nagpila sa giniwat nga food packs distribution sang ahensya sa ginpatigayon nga Interagency Government Services Caravan na ginhiwat sa Ceres Terminal Bukang Haro sa pagpanguna sang DOLE. Kabahon sang High Visibility Impact Inspection Activity ginpahayag ni LTO6 Director Attorney Godioso Induspan II sa baylo nga serbisyo ila ginisisyonan ng paghatag sang bugas kag pagkaon sa mga benepisyaryo kasubong sa mga drivers, konduktor, mekaniko kag mga empleyado gikan sa mga transport co-op. Hindi malipod maski paano sunod kay Duspan makabulig ang pagkaon sa temporaryo nga pagkinahanglan sa mga benepisyaryo labi na sa mga empleyado sang transport group. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Nagpasalamat sa mekaniko nga si Jose Benji Berdanyo sa nabaton nga food packs gikan sa Land Transportation. Nagiwad sang site visit sa Zaraga Primary Care Facility ang mga tiglawas ng World Organization of Family Doctors kaupo ng Hong Kong Jockey Club. Agud masaksihan mismo ang paghatag sang serbisyo medikal sa mga pumuluigin pabaluman sa mga bisita ang Zaraga Local Health System and Services. Sa pagpanguna ni Dr. Clemencia Bondok, samtang gindihon ni Dr. Rodney Labis, ang Healthy Hearts Program sa probinsya agud mapasangkad ang cardiovascular health
sa Iloilo. Ginakabig naman sang PHO lihok nga paday nga commitment agud mapapag-on ang primary care kag magkahuman sang komunidad nga hilway sa mga masakit binaagi sa kolaborasyon kag inobasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakanda na ang Banwas ng Hordan Guimara sa ika-48 edisyon sang pagtaltal sa Balaan Bukid nga hiwaton sa Biyernes Santo, Abril 3, 2026. Sa ika-48 edisyon, mag-umpisa ang reenactment sang kasakit ni Jesucristo sa Municipal Grounds ng Hordan, magalabay sa entrance ng Hordan Roro Wharf. May pilaman ka scenes nga masaksihan sa Hoskin Covered Gym padulong sa iconic nga Balaan Bukid sa dinhiwaton. Ang pagtaltal sa kapin 5 kadekada na nga presentasyon. Linibo nga dumuluong halin sa nagkalaylay nga sektor sang sosyudad ang nagapadulong para maglantaw sa presentasyon kag magpamalandong. Sunod kay Mayor John Edward Gando, komitido ang munisipyo kag ang pagtaltal sa Balaan Bukid Foundation nga pasanyugon pa ang presentasyon para sa mga pilgrims kag pumuloy ginaimbitar sang banwa ang tanan nga pilgrims kag dumulong nga saksihan ang ika-48 edisyon sang pagtaltal sa Balaan Bukid. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kangot nga balita, nangin panaad na para kay Mayor John Edward Gando sang Hordan Guimaras ang pagpartisipar sa pagtaltal sa Balaan Bukid. Halin sang grade 4 ini, nagkalain-lain nga role ang yagin portray sa di nangin fund bearer, water carrier, kag crowd leader. Subong nga tuig, ga-portray sang alkalde ang role nga Nicodemo sa reenactment nga iyaman sadto na portray sa masobra isaman kadikada. Suno kay Gando, katuyuan sa iya panaad nga mag-upod sa kasakit kag kamatay ni Jesucristo sang ginlansang siya sa krus. Ang pagtaltal sa Balaan sa Hordan Guimaras ang hiwaton sa Biyernes Santo, Abril 3, 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, mga katapos ang transport sector ng benepisyaryo sang ginpatikang Interagency Government Services Caravan sang Dole sa Ceres Terminal Buhang Haro. Detalye sang balita, Jenel Baclay. Serbisyo ang gintanyag sa mga katapos ang transport sector nga benepisyaryo sang giniwat nga Interagency Government Services Caravan kabayon sang high impact, high visibility inspection sa transport sector sa pagpanguna sang Department of Labor and Employment Region 6. Lakip diri amo ang libre gunting, medical check-up, pagproseso sa mga dokumento kasubong sang SSS, Pag-ibig, PhilHealth, kagwadamo pa. Gintahayag ni Dole 6 Regional Director Attorney Sixto Rodriguez Jr. Inimalipod isang transport sector sa apektado sang krisis sa pagsaka sang presyo sang langis kag sila ang prioridad sa ginpatigayon nga aktibidad. Sa bahin sang ibang pa nga mga ehensya kasubong sang LTO sa masobra sa kalibo ka food packs naman ang ginpanagtag sang ehensya sa mga benepisyaryo labi na ang mga empleyado sa mga bus companies, transport cooperative, mga drivers kag konduktor. Magalawig ang caravan hasta sa Marso 27 sa Valyacar Terminal sa Buhang Haro. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa serbisyo ang gintanyag sa mga katapos ang transport News. Pagbawi isang suspensyon sa fare increase kag pagpatuman sa tiered fare matrix ug mga automatic ang pag-adjust sa pamasahe ginhingyo ni Councilor Romel Duron kay Presidente. Detalye sang balita, Emi Rosan Chagudo. Radyo Pilipinas. Report. Nagpanawagan kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. si Councilor Romel Duron, Chairman sang Committee on Public Utilities sang Sangguniang Pangungsod, na i-lift ang suspensyon sang pagsaka sang plete nga una ginaprobahan sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB. Sa iya nga privilege speech sa session sang City Council sang Miyerkules, ginpayag sang konsehal nga kinahanglan nga ipatuman ang fare increase agad makabawi ang transport sector sa ilang nga nangin kaperdehan sa tunga sang nagasaka nga presyo sang gatong. Sunod sa konsehal, lubos nga naapektuhan ang transport sector. Ilabi pa ang modernized jeepneys kung sa diin naglabot sa 2,200 pesos ang ilang kaperdihan kada adlaw bangod sa pagsaka sang presyo sang petrolyo. Bangod sa ni nagapati si Duron na ang pagsaka sang petihay sa public utility jeepneys, taxi, kag modernized PUVs, hindi lang kinahanglanan kundi para man sa kinamatarong sang transport sector. Kung madumduman, una nga ginaprubahan sang LTFRB ang fare increase nga 1 peso sa traditional jeep kag 2 peso sa modernized jeep apang ginsuspend ini ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Matapos ang iya nga privilege speech,
Ginduso ni Councilor Duron ang duha ka resolusyon nga gilayon man nga ginoprobahan sang konseho. Amo ini ang resolution requesting the President to lift the suspension of fare increase approved by the LTFRB, kag ang a resolution requesting the LTFRB to adopt a tiered fare matrix for automatic fare adjustments linked to international oil price changes. Yes. Kahit ang tradisyonal siguro makabawi-bawi pa ya, kahit iway na sila isang monthly nga balayran sa bangkom. Ang balayran sa isang modernize siguro I think 28 to 30,000 naman. Kaya kasi mga 130, mga 140, 150, ang 2 pesos may saka nila ito, wala na ito, yung kaon na ito. Yung kaon na ito sa mga price increase. So paano mabuhay ang ordinaryo mga driver? Ang kabahin sang pagpahayag ni Councilor Romel Duron. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiago, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. samtang sa ibang panaton nga balita, nagtipon sa syudad sang Iloilo ang mga presidente sa mga Innovation and Technology Support Centers para sa isa ka summit. Ang ITSO, isa ka network sa mga patent libraries kag intellectual property centers nga gintukod sa Intellectual Property Office of the Philippines sa mga universidad kag research institutions. Kaguno palambot pa ang IP creation sa academe. Suno sa IPOPHIL, dalayaw ng Western Visayas Mode sa nagasanyog sini nga innovation system nga produkto sa mabasko nga policy direction halin sa mga regional nga ahensya sa gobyerno kag manami nga relasyon sa tunga sa mga innovation centers. Dugang pa sang IPOPHIL, tanang state universities and colleges sa riyon ang aktibo nga nagapasakop sa ITSO program. Gindayaw man sang IPOPHIL ang pila ka madinalagon nga mga inobasyon sang riyon kang isang discovery sang University of San Agustin nga antibiotic compounds halin sa mga marine microorganism. Ginpanginbulahan man sang IPOPHIL ang kadaragan sang waste management startup na Resbin. Ang Resbin nga tagdaog sa 2025 Philippine Innovation Awards nagdevelop sang digital platform nga naghatag incentive sa plastic waste recycling katuwang ang mga local government kag business establishments. Ang iban pang inobasyon nga gindevelop sa bulig sa mga ITSO sa riyon ang ginapasundayag sa exhibit sa nagapadayon nga summit. Katuyuan sa exhibit nga maangot ang mga inventors kag startups sa mga investors kag potential industry partners. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpagwas ang dugang executive order si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa pagkinot sang enerhiya bangod sang nagataas nga presyo sang gatong. Sandig sa Executive Order number 034-A, naging pirmahan ni Governor Defensor sa Marso 25 ang mga residential, commercial, industrial kag transport sectors ginapangabay nga magsunod sa mga pagsulundan agud malikawan ang sobrang nga paggamit sang enerhiya. Sa paggamit sang air condition units kuara sa mga common areas sa isang lobby kag hallway dapat nakaset sa hindi magnubo sa 24 degrees Celsius. Samtang ang temperatura sa mga operating spaces kay isang opisina, hotels kag malls sarang maset sa 23 degrees Celsius agud hindi mapaiway ang comfort sa mga publiko kon kliyente samtang nakakinot sa kuryente. Ginapangabay naman ang mga establishmento nga ihagan-hagan ang paggamit sang elevator kag magamit sang natural lighting o kon ang mahimo mag-shift sa renewable energy systems. Ginarekomendar man sang EO sang gobernador ang pagpatuman sang alternative work setups kay isang remote work, staggered shifts o kon flexible schedules para mapanubo ang facility energy consumption. Ginaduso man sa provincial government ang carpooling, public transport kag electric vehicle deployment. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglawig sang 95, tubtob 131 minutos ang tatlo kapag bugas ang abos ang bulkan kanlaon sandig sa March 26 bulletin sang DOST PHIVOX. Magluwas diri may pituman ka volcanic tremors nga na-monitor sa kanlaon nga naglawig naman sang 12 tubtob 131 minuto. Ang Asupre nga ginpagwas ang bulkan naglabot sa 2039 katonelada sang Marso 25 sa gihapon nakasaka sa alert level 2 ang kanlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:26 sa hapon. Pagamihan manatipon nga balita sang PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team Webes Marso 26 tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito
ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.